Tinatawag akong newscaster, journalist, manunulat. But what I really am is a storyteller. At ang paborito kong kinikwento ay tungkol sa sumisikat sa sariling sikap. Di para kamanghaan o kainggitan ng mga manonood, kundi para mapabilib sila sa kanilang sarili na ang pagbago ng kapalaran wala sa swerte o sa awa ng Diyos, kundi nasa kanilang kamay. Kahit sino man, pwedeng maging big time. Taong 2000 nang sumikat ang herbal capsule sa Pilipinas. Dahil natural at mabisa, agad itong bumenta sa merkado. Hindi lang dito sa bansa, pati sa buong mundo. Pero ang nagpasimula ng kapsulang ito, hindi isang chemist o pharmacist, kundi isang graduate ng secretarial course. I came from Nueva Vizcaya. My parents are all educators and we are 7 in the family. I'm in the middle. I'm the 4th of the siblings. Tapos, yung eldest namin is a doctor. So, medicine, and then the other one is geologist, and the other one is pharmacy. So, nung turn ko na, wala na, mahirap na talaga kami. Sabi ko, ayoko naman ma-stuck sa probinsya. Sabi ko, kahit anong course, and then I enter sa Philippine Women's University. Pumayag ang parents mo? Pumayag kasi, pero I'm not receiving any of them or else I collect some contributions from my aunt just for me to study. I study at night as a student assistant and work the whole day, 8 to 5. So that was my way of life for 3.5 years to get the secretarial course. Ayaw ka nang paaralin ng magulang mo? Hindi sa ayaw, hindi kaya. Tinapos ni Grace ang kursong Secretarial Management. May diploma man, nahirapan pa rin siyang maghanap ng trabaho dahil sa tindi raw ng kompetisyon. 2 taon siyang nag-ikot sa Makati at iba't ibang business centers para makahanap ng tila ba sobrang ilap na secretarial position. The competition is very tough. Many times, ang dami nag-a-apply. Ang kalaban mo dyan, UP, Ateneo, nag-a-apply din sila ng ganong kurso eh. And St. Scholastica, pag nakita ang women's, nasa ilalim parati. So, kahit secretary, post ng secretary. And that was 1987. How much more this time? Kaya alam ko na hindi madali, kahit na may diploma ka, hindi madaling. And ang diploma is not a guarantee to a work. Nang mapagod sa paghahanap ng trabaho, nag-isip si Grace ng maaaring pagkakitaan. At dahil isa siyang frustrated artist, ginamit niya ang kanyang talento sa arts and crafts at sinimula ang greeting card business sa halagang 800 pesos. I started my way of doing designs ng cards, greeting cards. Nagdadry ako ng mga flowers, leaves, and then I put the verses in the Bible. Punta ako sa Divisoria, bumili ako ng 2 dosenang kartulina, bumili ako ng envelope, and I package it. And then, dinistribute ko. I started doing the business the hard way. Okay. And then, eventually, dumami yung orders. From 3 stores, nagustuhan yung cards. And then, slowly, I had the factory then. I had 80 outlets na dinidistributan nung cards. Pero lahat sila handmade pa rin? Yes. And then eventually, dahil kailangan ng mass production. So, dati kamay ko lang yun. I have to have a printer to just print the verses and then I have to get people to do the decoration. So, that was it. Dahil sa magandang kita, nakapagpatayo si Grace ng iba't ibang negosyo gaya ng Christian bookstore, isang flower shop, at pinasok din niya ang restaurant business. So you're making these parang Bible verses on cards, may restaurant ka, may Christian bookstore ka na rin. Yes. Parang okay na okay ka na nun, ano? Oo. But eventually, when I get married, when we had our first child and it was twins, dun bumagsak lahat. Taong 1987 nang magpakasal si Grace sa nooy kakagraduate lang ng college na si Paul.
Naging magkatuwang ang dalawa sa pagpapalago ng mga negosyong itinayo ni Grace. Pero dumaan sa matinding pagsubok ang kanilang pamilya nang manganak si Grace sa kanilang unang mga supling. When we had our first child and it was twins, dun bumagsak lahat. You had twins and simula 90 doon days. pabagsak na yung ano? 90 days I was in the hospital. I was critical. The twin A is critical also, and the twin B is critical. So we have 3 hospitals maintaining for 90 days. And So yung parang medical expenses ninyong Went tatlo, through. grabe, Grabe. talaga. Kung may sakit, talagang pwedeng i-rake lahat. Parang whatever you have. 4 years bago ako nagka-anak. So for us, treasured possession yung bata. So anything, kung kailangan umutang para lang mabuhay, we did that. Priority ng pamilya ni Grace ang kalagayan noon ng anak nilang kambal. Dahil 3 buwan na nasa ospital, napabayaan nila ang kanilang mga negosyo. Naibenta nila ito kalaunan para matustusan ang gastusin sa ospital. Dito na unti-unting bumagsak si Grace. I opted to sell food on the street. I was a food vendor dito sa Quezon City Hall under Mayor Mathay. Hinuhuli ako every other day kasi talaga namang yung pagkakariton dyan, hanggang sa sabi ko kay yung kaibigan natin, si Dr. Alba, sabi ko, mas gusto ko pong magtinda ng sakalya kaysa makita nyo ako dyan sa Timog o sa Ermita. Sabi ko, bigyan nyo ako ng may pinapaaral ako. Until finally, they saw that I can do a training program. It was only then Mayor Matay gave me a place and teach in the afternoon sa women's program about how to do this. Pinagsabay ni Grace ang pagtitinda sa kalsada at ang pagtuturo ng livelihood sa mga indigent na kababaihan ng Quezon City. Dahil sa sipag, napalago rin ni Grace ang negosyong ito hanggang sa nagkaroon siya ng maraming food cart. Taong 1998 naman nang inimbitahan siya ng kanyang kuya na isang naval officer sa Amerika para bumisita roon. Doon niya nakilala ang mag-asawang Pinay at Amerikano na nangontrata sa kanyang mag-supply ng iba't ibang klaseng dahon para gawing herbal capsules. Di ba kaya mga pinasukan yan dahil kamo may naghahanap ng supplier? Yeah, Ano ang nangyari what happened was, biglang nawala. I was angry, but in the end, maybe it was sent by God as an angel to just start off, because nung nandun na yung mga raw materials, that was the start. All the dried ampalaya, and then the combination of 7 vegetables combined. I sleep with it, I eat with it, I research. I did my research. And then, nag-start na ako na maglako ulit. I-try mo nga ito, i-try mo to. Minsan sa harapan mo, tinatapon. Because, ano to? Inuwi ni Grace sa Pilipinas ang kanyang produkto at ipinasuri sa mga ahensya rito. Nang mga panahong yon, wala siyang sapat na makinarya para sa mass production. Kaya naman ipinagkatiwala niya ang kanyang formula sa isang pharmaceutical company para toll manufacture ang kanyang herbal capsules. So parang napilitan ka ng una na yung production, isang pharmaceutical company ang namahala doon. I bring my formulation to them and they just packed it. Do they pay you because sa'yo nanggaling? I don't think so. Wala. Kasi, kunyari, ikaw, eto recipe ko, papaya pickles. Nakita mo yung, in-enhance mo. Do you need to pay me? No. Nakita ko naman, So, hanggang sa nagkalat na, everybody is doing ampalaya. Ibinenta sa ilang tindahan sa bansa ang herbal capsules ni Grace. Subalit ang big break ng kanyang negosyo ay dumating nang makabalik siya ng Amerika. I went to Arizona, who was also, doon ko nakilala yung friend ko na nag-start kami doon ng isang outlet kasi naging nakilala na yung ampalaya. And then, progressive. Talagang, there was a time na na-feature yung produkto ko sa isang network. The following day, the people were lining up just to buy. Gaano kalaki nun? I was selling 1 million, 1.2 million a day. Cash, cold cash.
Dahil sa kanyang herbal capsule business, nakapagpatayo si Grace ng sariling factory noong 2003 sa Taytay, Rizal. May sukat itong 1,000 square meters at tinatayang nasa 2,000 banig ng bitter herb capsules ang nagagawa rito kada araw. Si Grace na ngayon ang nagsasupply sa malalaking pharmaceutical companies at leading drugstores sa bansa ng iba't ibang herbal capsules. That was the time to think expansion, to think to diversify as well, to add more products, not only ampalaya, but we have now the mangosteen, we have different kinds of products as well. May tsaan na kami and everything. Nadagdagan ng nadagdagan. Naipatayo rin ni Grace ang 7-story building na pag-aari niya sa Quezon City. Hindi kalayuan sa City Hall na kanyang pinaglalakuan ng sagot gulaman noon. May sukat itong 2,000 square meters na nagsisilbing tahanan ng kanyang pamilya at opisina para sa kanyang negosyo. Ang ilang palapag ng gusali ay ginawa niyang worship area para sa itinayo niyang Christian Charismatic Group na Jerusalem Hallelujah. Napagtapos rin ni Grace ang kanyang 3 anak ng kursong Engineering, Education at Culinary Arts. Ayon kay Grace, utang na loob niya sa Diyos ang kanyang tagumpay. Kaya bilang pasasalamat, ilang record-breaking projects ang kanyang pinasimulan sa Pilipinas at sa ibang bansa. Kasama na riyan ang largest Ark of the Covenant sa buong mundo na nakalagak sa kanyang gusali sa Quezon City. So this is the largest Ark of the Covenant in the whole world. What makes it an Ark of the Covenant? Ito yung centerpiece ng tabernacle, ng synagogue. And ito, as it is, ito na yung pinakamalaki Yes. sa mundo. And you have Apa. 7 of them. Yeah. San sila? Nasa Israel po. Sa kasalukuyan, may 10 Guinness World Records na hawak si Grace na nagkakahalaga ng $2 million bawat parangal. Kabilang dyan ang world's largest flag na kasinlaki ng pinagsamang 2 football fields. Largest banner na pinagsamang flags ng Israel, Pilipinas, North at South Korea. Largest 10 Commandments building sa Baguio City na may 3 palapag. 4 na Guinness Record Certificates din ang kanyang nakuha para sa pinakamalaking medical missions para sa mga diabetic at cholesterol watchers. Pinakahuli itong largest 10 Commandments tablet na matatagpuan sa Camp Sinai sa kabundukan ng San Mateo, Rizal. What I earn, I don't bring to casinos. I do it with a ministry to help people as well. Natutunan ni Grace na sa bawat pagkadapa, matutong bumangon. Life has to move on. Last money is 800 pesos. Pwede ka palang magnegosyo kung meron ka talagang desire. Importante rin na tutukan ang negosyo para hindi ito malugi. Na pag-alaman ko na pag wala kang supervision sa business, eventually, and I wasn't able to train someone to look after the business, it fold up. Nag-fold ang factory. At higit sa lahat, huwag maging hambog, manatiling mapagpakumbaba. Nung nakita ko na I can make business on my own, at humihingi ng tulong yung mga kapatid ko, mga magulang ko, sabi ko, ayaw nyo nga akong paaralin, tapos ngayon kayo lahat. Sabi ko, naging proud ako sa sarili ko. There was a time in my life that for me, money is important. Kailangan makadeliver. Kahit yung mga tao ko is not sleeping, kailangan yung deadlines. There was a time na dahil sa maraming income, napapabayaan ng pamilya. And for us, what good it is if you have all the money in the world and the family is breaking off. Ako si Grace Galindez Gupana, dating sagot gulaman vendor. Ngayon, big time na.